Mula sa kalsadang ito sa Madela, Quirino sa Cagayan Valley, binaybay ng aming team ang isang masukal at madulas na daan. Ilang lakaran pa, narating nila ang isang ilog. Sa kabilang bahagi nito, makikita ang isang kuweba kung saan nakatira si Tatay Tomas. Galing sir, bumatukod, isang malinangol pagtating na tatay. Pero dahil mataas ang tubig noon, si Tatay na ang sumundo sa kanila gamit ang desagwan niyang bangka. Mano taon kagigin ta kontay? Ta. Makan nga liman sir. At dito na niya pinatuloy ang kanyang mga bagong dating na bisita. Dumanong kayo nga po, dati tinanong mo nga pagiginak na kuiba. Sa bungad ng kuweba, nakapwesto ang kanyang higaan. Pagiddaak, nagkapot sa ako, dinadait ko lang dagitoy. Meron din siyang upuan na siya mismo raw ang gumawa. Datoy tikwat dalikan ko kasiyay. Ano kwa, tatasin diak ti papel, ta isot pa pagarong ko. Dahil madulas sa loob ng kuweba, madalas siyang nakayapak. Nahanak namin nga isinsinelas sir takwa, nakapkapit ti dapang ko, lalo na medyo dagalgalis na. So nga, sanay nga minti saka kon, so nga kasto yun eh. Delikado raw kung tuloy-tuloy ang ulan. Umaapaw daw kasi ang ilog, abot hanggang loob ng kuweba. Kaya para hindi siya abutan ng tubig, Datoy maikadwa nga kadsaran nga inaramid ko, no kasi nga dumakil nga minti karayan, maabot na di aking baba, iso nga nangaramid ti aking nga to nga kadsaran na, tano hanggang maabot ti danom. ang tanging libangan niya para hindi raw maburyong pakikinig ng radyo. Iimas na, barbaring maisarap ko ti kwa, istasyon. Awan, hindi talaga nga narigat na makapwa ti istasyonan nga talagaan. Sa kanyang lungga, hindi raw magugutom si Tatay. Intay kita, hindi dyan mulmulak dyan nga to, yan ti kwa, pag mulmulak tinat nating, sumurot kayo. Mukhamang payapa ang kanyang buhay sa kuweba, may nakaamba rin ditong panganib. Pagsip ngayit, adda pa saray tumapwak itilat nga amit nga ulig no dikit di datay kwa biklat. No daddo maitat pa kasilawak no kwa, makasilawak di tayo so dyan no kwa matiliw ko. Wala ring sariling palikuran si Tatay. Kung kailangan niyang magbanyo, kinakailangan pa niyang makigamit sa isang resort na may 200 metro ang layo mula sa kanyang pwesto. Dami sa nga pulong nga pisok nga pagbayad ko siya. At dahil wala rin siyang kuryente, tuwing gabi ang nagsisilbi niyang tanglaw. Dati tiyo sa sarit no ko nga pagsilsilaw ditoy. O mausar ko no ko ano malubat nakag-charge si baryo. Pero bakit nga ba sa kabila ng hirap ng buhay sa kuweba, dito pa rin niya piniling manirahan?